Grabe mga ka-dreamers, dahil tapos na nga sinaporman kahapon sa pagli-layout, kaya naman ngayon ay naghukay na ng pundasyon. Bali, nagrenta na nga lamang pala ako ng backhoe para mas mapabilis. Sapagkat kung tao pa mismo ang gagawa nito ho, ay baka matagalan pa ho mga ka-dreamers. Napakarami kasing haligi nitong ating dream house, parang nasa 16. Tapos may dalawa pang deposito na napakalalim, kaya talagang kung tao ang gagawa na rin ay mas matatagalan talaga. Dahil nga riyan ho mga ka-dreamers, nakapag-desisyon ako na sa halip na tao ang maghukay ay nag-arkila na lamang ng backhoe. Yung ganito ho pala mga ka-dreamers, kapag nagre-renta ka, hindi pala per day, per hour. Ito ngang nakuha ko, ang isang oras ay 2,500. Ay inabot ng 10 hours ang paghuhukay ng pundasyon, kaya ang nagastos ko nga sa pagpapahukay rin ay 25,000. O diba sobrang bilis lamang, dahil kung susumahin ay parang isang araw lamang naghukay ng ating pundasyon. Ang nangyari ho kasi mga ka-dreamers ay inabot ng 2 araw kasi nagkaroon ng problema iyong backhoe. Pero hindi naman naapektuhan yung aking babayaran kasi oras-oras naman ang kinukwenta. Kumbaga noong nagka-problema iyong backhoe ay siyempre stop din yung oras. Pero kung hindi nga nagkasira ho mga ka-dreamers iyong backhoe ay baka inabot lang talaga ito ng isang araw. Bali sa araw nga pala na ito ay 6 pa rin ang ating tauhan, tapos ang pinakang ginagawa rito ni Foreman ay iginaguide niya itong driver nga ng backhoe. Itinuturo niya kung saan mismo magbubutas ng pundasyon. Abay ano baga aring aking videographer, pati ako rito ay dinadamay habang nasa gilid lang nakatambay. Bali ang plano nga ho pala namin mga ka-dreamers, bago magpa-groundbreaking ay nagpahukay muna ng pundasyon para mapasama sa mga babasbasa ni Father. Iyon din ho mga ka-dreamers ang dahilan kung bakit nagpa-deliver ako ng maaga ng mga materyales. Para kasi sa akin mas maganda tignan sa groundbreaking kapag mayroon na kami rito mga materyales na gagamitin. Pero sa ilan namang content creator na nagpapagawa rin ng kanilang dream house, hindi ganito yung kanilang outline. May ilan kasi ako na napanonood na kapag sila ay nagpa-groundbreaking wala pang hukay ng pundasyon. Sa akin kasi ho mga ka-dreamers, mas astig tignan kapag mayroon nang nasimulan, kaya ayan, naging atat ako. Kaya kung kayo ay may plano rin ho mga ka-dreamers magpagawa ng dream house ay nakadepende naman iyon sa inyo. Kaya kasi naging ganito ang aking outline para pagkatapos ng groundbreaking ay may formally start na ng construction. Wala pa naman kasi akong ginagawa this past few week, kaya naman nagdesisyon ako na mamili na nga kami ni Kuya ng ilang materyales. Yung ilan kasi rito ay dinideliver pa mula sa malayo, kaya kailangan mapadala na ahead of time. Kasi minsan may pagkakataon na nadidelay yung kanilang deliver. Kaya hanggat kaya nating iwasan ho mga ka-dreamers yung potential barrier ay gagawin natin. Tsaka excited na rin kasi ho ako mga ka-dreamers masimulan nga itong dream house. Syempre makita yung outlook nito soon. Sino ba namang hindi may excite na sa tanang buhay ko nga hindi pa kami nagkaroon ng sariling bahay, pero ngayon ito na, sinisimulan na ito ho. Talaga yung fulfilling moments kapag nasa stage ka na naaabot at natutupad mo na yung mga pangarap na akala mo ay hanggang pangarap na lang. Tunay talaga na everything is possible through Christ. Sabi nga, do your best and let God do the rest. Kasi dapat while believing in Him, dapat umaaksyon tayo. Parang ganirila ang ho yan mga ka-dreamers. Gusto mong manalo sa loto pero hindi ka naman tumataya. Sa buhay talaga kapag hindi ka marunong sumugal or sumubok sa isang bagay ay naku, talo ka. And throughout my life ho mga ka-dreamers, iyon ang isa sa aking mga natutuhan. To be a risk taker without getting afraid of failure. Kasi if we fail, we learn something from it. Tsaka failure means first attempt of learning. Kaya if you are afraid to fail, you will still be naive. Dahil after all, our best teacher is our experience. Bali after nga ho mga ka-dreamers maghukay ng pundasyon ay dini naman pumunta sa bahaging unahan para bungkalin nga iyong puno. May napakalaki kasing puno ng Gimelina dito sa harapan ng kubo, kaya naman kailangan itong alisin. Maging iyon nga ang ating bamboo house ay inalis pa rin kasi hagi pa rin talaga iyon ang ating dream house. Pero huwag kayo ho mga ka-dreamers mag-alala kasi naka 5 meters setback tayo mula nga sa ating backhoe. Ito nga palang hitsura pagkatapos nga mahukay ang pundasyon. Dini na lamang muna. Bye-bye!